Hi! Um, Ituturo ko sa inyo yung mga I'll share yung mga everyday makeup routine ko. So, mapakita ko yung kikay kit ko. Kung ano yung mga laman yon. So, dala ko siya everyday sa work. Okay, so umpisahan muna natin. Kauwi ko lang galing work. So, ayan. Ganyan-ganyang hairstyle lang. Diba? So, dahil nga akong work, so, eto muna una ko ipapakita sa inyo. Ito yung makeup remover ko. So, importanteng may makeup remover ka, lalo na kapag yung makeup mo is very hard. Ayun. So, importante, lalo na yung mga mascara, eyeliner, ayan. Mahirap kasi tanggalin, so kailangan talaga ng makeup remover. So, ang gamit kong makeup remover is ito. Ever Bilena. Before, ang gamit ko is from Maybelline. Napag-decidean ko na malakas ako gumamit ng makeup remover. So, bumili ako ng mas cheaper alternative. So, ito, Ever Bilena yung binili ko. Maganda naman siya. Makeup remover lang naman, so okay lang kahit murah-murahin. Yun. So, parehas lang naman. Okay, so start na natin kung paano ako mag-makeup. Inuumpisahan ko muna sa base. So, nagpa-foundation ako ng base. Ang gamit ko is from Nichido again. Ayan. Alam mo yung sa mga murang brand na maganda, go for Nichido. Maraming maganda doon. So, ayan. Ito muna ginagamit ko. Ayan. So, ito yung cake foundation. So, pag sabing cake foundation, binabasa siya ng sponge. So, ang favorite shade ko, Choco Brown. Ito yung ginagamit ko sa mukha ko para mas lalong maging even yung complexion ko. Though mas darker shade to, mas gusto ko yung darker shade kaysa naman ang puti-puti na mukha mo. So, I'll go for the darker shade. Anyway, lalagyan ko din naman ng foundation after ma-apply nito. So, ito binawet ko yung sponge and then linalagay ko to. So, ayan. Maganda to. And then, after nun, gumagamit ako ng foundation. It's from Maybelline. Ayan, Maybelline. Clear Smooth. Ayan, ito yung nasa likod. Clear Smooth. Before, ako naman talaga is, iba-iba yung gamit kong foundation. Depende sa availability sa paggamit ko and then sa budget. Before, ang gamit ko is MAC Foundation NC43. Maganda talaga siya, pero since everyday ko naman ginagamit ko lang naman siya sa work. So, might as well, bumili ako yung mas cheaper na okay lang ipahid kahit araw-araw. Kahit maubos din man. So, itong Clear Smooth, 150 lang siya. So, ayun. Depende naman talaga yan sa budget mo. Kung saan ka, kahit mura pa yan or mapamahal, basta saan effective sa mukha mo, saan bumabagay, saan magiging hiyang sa'yo, go lang. So, ayun. So, kahapon, naubos siya. Bumili ako ng refill. Actually, ayan, refill lang siya. So, magtataka kayo, bakit ang liit-liit? Refill lang siya. 150 lang siya. May kasama na siyang sponge. Ito yung ganito yung look. Wala siyang mirror, pero may kasama na siyang sponge. And next is ginagamit ko sa pangkilay is eto. Nichido again.
ang ginagamit ko sa pangkiling is Nichido. Maganda tong eyeliner na to. Perfect siya sa akin. Perfect yung shade niya. It's dark brown. Bagay siya sa complexion ko. Yan. Bagay siya sa complexion ko. And for how many years suki na ako nitong eyeliner na to. Ayan. Next, ang ginagamit ko naman for blush on is ito. Fanny Serrano. Kung mapapansin nyo, iba-ibang brand yung gamit ko sa mukha ko dahil first, kung ano yung babagay sa'yo, kahit anong brand pa yan, you should go for it. And then sa availability, sa budget nyo. Okay? So, huwag kayong bumili ng laging mahal na gamit just para magpasikat. Kung hindi naman siya ideal for everyday use, so sayang sa budget. So, might as well umanap ka ng ibang alternative. Ito. Gamit ko Fanny Serrano. Cinnamon stick. Ayan. Yan ang gamit ko. Ang paglalagay ko ng foundation is ng blush on I mean. Ini-start ko siya dito. Ini-start ko siya dyan, pababa. So, okay lang siya sumayad sa hair. Fine lang yon, that's fine. Pababa, hagurin mo siya sa taas ng tenga hanggang sa taas ng tenga. Pasayadin mo. Pero ang stroke niya dapat manipis as pakapal. So, gawin ka ng ganyan. And then after nyan, pwede mo na i-dab dito yung brush nyo. So, ganyan-ganyan lang. Kasi yun, ganun ako. And then, dito sa pisngi. Sa cheeks nyo. And then, of course, di mawala sa akin yung nilalagay ko sa ilalim ng mata ko. For eye bags, of course, para hindi naman jahing tingnan, ang itim-itim ng ilalim ng mata mo. So, importante, para mas lalong fresh yung makeup mo, maglagay ka ng concealer. So, ito, ang tagal na sa akin na concealer na to. Awan ko, hindi pa rin siya naubos sa akin. Ang tatag, ewan ko ba? So, ilalagyan mo lang siya, lalagyan mo siya sa kamay mo, that lang. And then, ang pagpunas ng concealer is hanggang dito lang. Ayan. Pababa. Huwag naman gawin natin exage na maputing-maputi kasi may ibang mga nagme-makeup na sobrang puti yung ilalim ng mata. So, yung tama lang. And then, kapag naramdaman nyo medyo parang ang baba na, natakpan na yung blusher nyo, nasapawan na. So, mag-blush ulit kayo. Ganyan, then blush ulit. Okay? And then, sa aking, of course, sa aking mata, ang gamit ko is, eto. For everyday use lang naman. For everyday use lang, ang ginagawa ko is, ito lang suki kong brush. Maglalagay, by the way, itong ano ko, it's from Revlon. So, mapapansin nyo, itong yan ang pinakasuki ko. So, ubos siya lagi. For everyday makeup, hindi ako gumagamit ng special technique for my eyeshadow. So, pag naglagay ako, isang buo na siyang ganyan, lalagyan ko lang, and then, siguro hanggang dito lang. Hanggang dito. Ayan. Pero kapag pupunta akong party, ginagawa ko siyang deep set, smoky. So, iba yung hagod ng brush nun.
Unlike ito, for everyday use, for everyday na pag-eyeshadow ko, isang stroke lang. So, ganun lang siya. And then, don't forget, maraming mamahalin dyan na brush, of course. Pero pinaka-effective pa rin sa akin is yung cotton buds. So, pag naglalagay kayo ng eyeshadow, kailangan, so, eto, for example, ito, kalalagay ko lang ito. Ang mangyayari niya, may tendency, makikita dito yung pinaka-borderline yung eyeshadow. So, nakikita niyo yung wala, tsaka yung meron. So, makikita, parang yung hati, kitang-kita. So, ang gawin nyo, para maging light na yung pinakadulo nyo, ang shadow nyo, gumamit ka na ng cotton buds. So, magmula dun sa may eyeshadow, palabas, ikalat mo lang ng onte para maging soft lang yung edge yung eyeshadow mo, yung paligid ng eyeshadow mo. So, hindi magmumukha siyang parang pinahid lang. And then, ayun, ganun-ganun lang. So, kailangan lagyan mo siya ng cotton buds, kalat mo para maging smooth yung edges ng shadow. So, kung gusto niyo mas taasan, okay lang. Pero, mas magaling mataas. Pero, depende pa rin sa mata mo eh. Kasi may ibang mga mata, kahit pag tinaasan mo, hindi na bumabagal. So, yun. Tansya-tansya lang. And then, tapos na tayo dyan sa shadow. Ito naman next ko, liquid eyeliner. So after nyo mag-eyeshadow, ang gamitin nyo is mag-liquid eyeliner kayo sa taas ng mata. Guhit lang. Ako mahilig mag-checkline. So, ang tawag dyan is checkline or eye check, whatever, kasi iba-iba yung tawag nila. Lagyan mo, ako, before, ang gamit ko is, magmula dito, guguhitan ko na siya and then, lalagyan ako ng parang pa-curve dito. So, tuloy-tuloy dati ako ngayon. Ang ginagawa ko, hanggang dito lang siya. Wala mo na tong curve na to. Hanggang dito lang siya. And then, sa kabila, lalagyan ko rin. And then, tsaka ako idudugtong yung guhit para matansya mo kung ano yung haba and then yung pagka-proportion niya sa mata mo, kailangan parehas sila. So, kapag hindi pa rin pumarehas, pwede mo naman burahin yung dulo lang and then dugtungan mo ulit. Kung gusto mo mas mataas, katulad nito, so habaan mo lang. Ganun. So, everyday yun, kailangan meron akong liquid dito. Kasi ang pangit tingnan kapag mascara lang and then yung mascara lang din, okay na. And then shadow, parang hindi masyadong buhay yung mata mo. Nalalaitan pa ako. And then next is mascara. Ayan, yan ang gamit ko. So, ito talaga yung pinaka-kinakareer ko yung mascara. Gusto ko kasi lengthening and then volumizing at the same time. Meron kang mabibili sa mall na mga ganong liquid eyeliner. Tulad yan. Mascara. May mabibili kang ganun, pero hindi siya ganun ka-effective. Ang mas effective talaga is bibili ka ng dalawang mascara, isang lengthening at isang volumizing. Ito, una kong gamit. Extreme Stiletto ng Maybelline. So, mahaba talaga yung lashes nyo. So, yan ang pinaka-base ko. So, after nyo maglagay nito, sundan nyo kagad yung volumizing para kumapal din yung pilik mata nyo. So, wag nyo hayain, patuyuin muna to, and then, tsaka nyo susundan ng volumizing. So, after nyo maglagay nito, sundan nyo na kagad ng volumizing. Ang pag-apply nito, tamang pag-apply, lalagay mo sa pinakailalim, and then, iwiwiggle mo yung brush, and then, paangat. Kasi, ang sikreto nitong maskarang to, dinadagdagan niya yung dulo ng pilik mata mo. So, once winigil mo, pataas, yung pinakadulo ng original ng pilik mata mo, nadudugtungan pa siya ng mascara.
So, parang humahaba siya. Ayun, yun yung ano, magmula ilalim, and then iwiwiggle mo siya pataas. Okay? Ang next na gamit ko is, before pala, after pala nitong pagmamaskara mo, ang pinakasikreto, para mas lalo, though ito nga, umahaba na siya, para mas umaba pa, at mas lalong na-curlish yung mata mo, is gumamit ka ng curlers, pero, i-blower mo muna siya. So, mga 5 minutes, i-blower mo siya, and then, patuyuin mo lang ng saglit, ng onte, para hindi naman ganun kainit pag linagay mo sa mata mo, and then, curlish mo. So, mas lalo siyang, magiging curl, and then, humahaba lalo yung pilik mata mo. Okay? And then, ayun, eyeliner. So, para mas dramatic, ganyan yan. Lalagyan ko ng eyeliner. Kahit anong eyeliner, pero mas magandang eyeliner is smudge proof, tsaka yung waterproof. Iba kasi eyeliner na pag nagtagal, parang patsi-patsi na yun siya sa mata mo. Kasi nga, nawawala na. So, maganda talaga, smudge proof, tsaka waterproof na eyeliner. Yan, dinugtong ko lang siya. Basically, dinugtong ko siya sa wingtip ng eye check ko. Ayun. Pwede ka rin for more dramatic look. Ako, linalagyan ko ng mascara ilalim ng mata ko para mas lalong maganda tingnan yung mata mo. Mas bongga, mas effect. Okay? And then, lipstick. Yan. So, ang gamit ko, dalawa lang, manonotice nyo, laging, dalawa lang yung favorite shade ko ng lipstick. It's either pink or red. Pero, eto talaga yung isang brand lang ako. Hindi pwede ako yung kahit anong brand. Pwede rin akong ibang brand. Pero, mas prefer ko talaga yung gusto kong brand nito. Hindi ako pwede yung kung ano-anong brand na lang. Eto. So, MAC. It's from MAC. Yan. Ang pinaka-favorite ko ngayon is Pink Novue and then yung Russian Red. Ayan. Ang ganda-ganda niya sa labi. Nagtatagal siya. And then, ang ganda yung pagka-smoothness niya sa labi mo. So, perfect talaga yung MAC. I love their lipsticks. Kung gusto ko nga lang collectan lahat ng lipstick nila, why not? Yung nga lang, may pagkamahal ang lipstick nila. So, eto, binili ko siya ng 1,000. So, isang lipstick nila 1,000. Pero kung addict ka naman, so why not? Bili lang ng bili. Okay? Ayun lang. May alternative din ako lipstick. It's Maybelline. Ayun. Maganda rin yung Maybelline. Swear. Try nyo rin yung mga lipstick nila. Perfect din. So, kung gusto nyo yung budget conscious kayo, Maybelline kayo. Mas mura yung lipstick nila. Ayun. That's it. So, hope na nag-enjoy kayo sa pagtingin ng Kikay Kit ko sa pasilip kong Kikay Kit yan. Dito siya nakalagay sa pink na yan. Ayun. So, pansin niyo, mas gusto ko yung sa mata. Mas more on makeup ako sa mata. Ayan. So, again, hindi kailangan bumili ng mahal. As long as nababagay siya sa'yo, sa skin mo, go lang. So, kung mas okay sa yung mahal, bumagay sa yung mahal, doon ka sa mahal. Kung mas bumagay sa yung mura, doon ka sa mura. Anything. Basta okay sa'yo. Okay? So, that's it. Bye-bye!